Kalamansi. Yun naman yung ibebenta namin. Masaya na kami na pagbibili ng 10 pesos sardinas. Ilalagay sa malaking lutuan. Napupunuin nila ng maraming tubig kasi madami silang apo na maghahati-hati. Paano ka-asenso sa buhay kung gano'n ang nakagis na buhay? Bakit swerte ka sa negosyo? Kasi nga, ambisyosa ako. Lumaki ako na mataas yung pangarap. Pinangarap ko talagang maramdaman nila yung kasaganahan ng buhay. Yung mga taong nakatira ngayon sa mga mahihirap na lugar, may pag-asa silang Oo yumaman. naman, hindi doon natatapos yung estado ng buhay na meron kayo ngayong Chance ka pa bang lumaban? At syempre sa natin, I was running my business and it's going to be 6 years na. Noong nakikita mo na yung empleyado ko, masaya, tapos umuwi sa family nila, tapos nagpo-post sa Facebook, bumili ng cake kasi birthday ng nanay. Doon ko na-realize na, baka ito yung purpose. Sa mga kababayan natin ngayon na nasa mahirap na kalagayan, paano sila asenso? Kailangan, ambisyosa ka, ambisyoso pa. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. May interview po tayong napaka-successful na entrepreneur. Marami po siyang negosyong hinahawakan. Nandyan po ang iFranchise Business Services Corporation. Nandyan din po ang Office Mart na napakarami pong branches. Ang iPharma, Food Caravan. Nandyan din po ang Pet Deli na available na rin sa iba't ibang bansa. At ang malulaunch lang din na napakagandang opportunity para sa mga kababayan nating OFW at sa mga negosyante na rin ang iView. Kasama natin ngayon ang ating bossing, Boss Tricia Ann Loya. Hello, boss. Hello po sa lahat ng mga nanonood. Hello po sa RTR. Thank you for allowing us to be here. Bago mo naman narating ang lahat ng tagumpay na ito pagdating sa paghahanap buhay o pagnegosyo, anong past ni Tricia? Hindi pa ako galing sa mayamang angkan. My grandparents are farmers, but I'm half Japanese and half Filipino. Yung mother ko is a former OFW, and my father is pure Japanese. Kagaya ng iilan din ng mga Pilipino, hindi nila kilala yung father nila, and I was one of them. But maswerte po ako dahil nagkaroon ako ng grandparents. Ang nagpalaki sa'yo, lolo at lola mo. Yes, may inay and may itay. Pag nagsasaka sila, ikaw naiiwan ka dun sa bahay ninyo. Hindi, sumasama ako sa kanila. Paakyat sa bundok. Kami yung naglalako ng mga sigarilyo and tinapay. Hindi ko yun makakalimutan. I was grade school. Tapos pagbabalik namin papuntang bayan, dala-dala naman namin yung naaning produkto ng lolo ko. Pinya, kalamansi. Pagbaba naman namin sa bayan, yun naman yung ibibenta namin. Naturuan ako sa murang edad ng grandmother ko magnegosyo. She just passed away actually during pandemic. Paano ka-asenso sa buhay kung gano'n ang nakagis na buhay? Maayos yung values na kinalakihan mo. Kahit mahirap kayo pero may pangarap kayo. Pinalaki ako ng gano'n ng grandparents ko. Lumaki ako na mataas yung pangarap. Hanggang ilang taon ka kung nag-stay doon sa probinsya? Hanggang graduate ako ng high school, yes, hindi ako Manilena. Probinsyana ako, ambisyosa. Bakit very proud ka sinasabi ang pagiging ambisyosa? Wala kang pangarap, hindi ka ambisyosa. I don't think na magiging successful. Yung mga tao na matira ngayon sa mga mahihirap na lugar, may pag-asa silang Oo yumaman. naman, hindi doon natatapos yung estado ng buhay na meron kayo ngayon. It doesn't mean na pinanganak kang mahirap, lalaki at mamamatay kang mahirap. Marami nang yumayaman na galing sa humble beginning. Lahat sila ambisyoso. Pero syempre sinasamahan lagi ng pagsisikap. Kanino galing yung ganyang klase ng kaisipan mo? Sa grandparents ko. Magsasaka pero rich ang mindset nila. Yung grandparents ko hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Pero yung pangarap nila sa amin is makapagtapos ng pag-aaral. Nakapagtapos ka ng pag-aaral. Yes, I'm a working student. Pumapasok ako sa umaga sa Jollibee. Tapos sa hapon, pumapasok ako ng school. Sinusuportahan ko yung sarili ko para makapagtapos ng pag-aaral. Nakukuha ko pang magpadala nun sa lolo at lola ko sa probinsya. Magkano sweldo mo doon? 4,500 or 6,000 every 15 days. Nag-boarding house ako nun sa Makati. So hindi talaga ganun kadali. It came to a point na pag alam ko, galing ako sa school, pauwi sa boarding house, hindi na ako sasakay. Lalakad na lang ako. Kung meron ka naaalala ang mga sinasabi sa'yo ng lolo at lola mo, ano yun? Unang-una, huwag makakalimot sa Diyos. Lumaki kasi ako na very prayerful yung grandmother ko. Lagi niya ako sinasama sa simbahan. Pangalawa, huwag makukontento na hindi dahil mahirap tayo, ganito lagi araw-araw. Lumaki kasi ako na madiskarte yung lolo at lola ko. Every time na may recognitions, sa probinsya kasi may tinatawag na koda, bibilin mo yan 20 pesos. Lagi ako nun iwas na sana ko lang mag-picture sa akin kasi magbabayad na naman ng 20 pesos yung lolo at lola ko. Pero yung lolo at lola ko, every time na nilalako na yung mga picture ng photographer, magtatago na kasi alam ko nahihiya ako na hindi yun mabibili. Pero yung lolo at lola ko, talagang alam nila lagi na may pensa sa lahat, honor student yung apo nila. A day before, mag-walk-in na yun sila magsasaka. Kasi kailangan kinabukasan, meron silang pera. Kasi isa dun sa bibili nila, aside sa ulam namin mga magpipinsan, is bibili nila yung picture galing sa event ko sa school. Hindi pinakaramdam mo sa'yo na mahirap.
kayo, wala kang nanay, wala kang tatay. Sa grandparents ko, sobrang lungkot talaga. Nagkaroon siya ng sakit sa dugo. Every time nasasabi ko siya, Nay, ipapagamot kita. Kailangan mo pag gumaling kasi aabot ka ng 100 years old. My grandmother was 85. Sinasabi niya lagi sa akin, okay lang ako, masaya akong mawawala. Nakita na kami, naging successful. Pinangarap mo sa tulad-lola mo na may mararating ka, asenso ka, iaangat mo yung pamumuhay natin. Pinangarap ko talagang maramdaman nila yung kasaganahan ng buhay. Kasi sa probinsya nga sobrang simple lang. Masaya na kami na pagbibili ng 10 pesos sa Pinas. Ilalagay sa malaking lutuan. Napupunoy nila ng mga buhay kasi marami silang ako na maghahati-hati. Pag sila na yung kakain, wala na yung sardinas. Just let us feel na hindi sila kinakaya nila. Pag mawala si Lola, naiparamdam mo sa kanya yung ginawa ng buhay. Yes, lagi niya sinasabi sa akin. Mawawala ako masaya kasi alam ko naging maayos yung family natin. Kasi yung pagiging ambisyosa mo may ginahinatnan eh. Nakapagbigay ka ng mas magandang buhay doon sa mga taong nagmahal at nagmalasakit sa'yo. Nagbigay sa'yo ng That's one of the very important values ng isang naghahanap buhay or nagtitipon. Always look back, lalong-lalo na doon sa magulang mo. Dapat maging grateful ka lang talaga. Kasi yung pagiging humble and grateful mo, malayo yung mararating mo. How about your biological mom? Nakikita kayo? Yes. Yung mother ko kasi yun yung daughter ng grandparents ko. Kaya naman niya ako hindi lang naalagaan kasi I was 2 years old. At nung nagkaroon siya ng cancer of the bone, hindi naman talaga niya kasalanan na hindi niya ako naalagaan. Binuha lang ako ng grandparents ko para mas maalagaan ako. Mami mo po yung Buhay siya, malakas, disabled nga lang siya. Nung naging successful ako, my grandparents, binigyan ko sila ng bahay. Second is yung mother ko, binigyan ko siya ng sarili niyang bahay sa Cavite. Kaya ka pinagpapala kasi mapagmahal ka sa mga magulang. Anong tinapos mo? Digital arts major in broadcasting. Nakagraduate ka on your own. Yes. Ilan taon ka nagtrabaho sa Jollibee? Hanggang makagraduate. Ano muna naging trabaho mo after graduate ng broadcasting? I was 21 years old nung naging overseas Filipino worker ako. Saan ka napunta? Singapore. How many years ka nagtrabaho sa Singapore? 3 years. But at the end of the day, na-realize ko, hindi yata ako magiging successful agad o OFW. Why is that hindi ka natin dumiretso sa pagiging negosyante? Sobrang ambisyon ko talaga mag-abroad kasi napansin ko sa probinsya namin, lahat ng magagandang bahay, lahat sila mga OFW. Tumatak sa isip ko, gusto ko din maging OFW pag nakagraduate ako. Gusto ko din magkaroon ng sementong bahay for my grandparents. Ano yung mga natutunan mo sa pagiging OFW? You have to let your family feel okay ka para hindi sila mag-alala sa'yo. But the real story is, Pagod na puyat ka sa pagtatrabaho. You have to help yourself, go back to work. Kasi yun yung reason bakit ka nasa ibang bansa. doon sa mga kamag-anak ng OFW na nandito sa Pilipinas, minsan hindi nagpadala yung kamag-anak nila, naaway nila. Minsan hindi napagbigyan, pinapastos nila, hindi nila nirespeto. Ano masasabi mo sa mga kamag-anak na mga ganun yung ugali nila? They have to understand, hindi talaga madali yung buhay lalo na wala ka sa Pilipinas. Iba-iba yung challenges na pinagdadaanan nila araw-araw. Malaking ambag sa success ng isang overseas Filipino worker, yung suporta at pagmamahal ng pamilya nila. Ano yung pinakamahirap na sitwasyon na nagkaroon ka doon tapos itinago mo sa mga kamag-anak mo dito sa Pilipinas? Nauubusan ka na ng allowance. Sa Singapore kasi ang sahod every end of the month. Minsan, yung last 2 days, wala ka ng allowance. Minsan, lalakarin mo na lang yung apartment ko going to my workplace. Yung support at pag-unawa nila, malaking bagay na. Malaking bagay. Mas nabibigyan ng reason na kailangan ko magsumikap kasi mahal ako ng pamilya ko. Ano yung naging game plan mo? Actually, every day, lagi akong excited pumasok na trabaho, matuto. Yun din yung nagdala sa akin kung nasan ako ngayon. Yung mga challenges every day, doon ako mas excited malaman ano pa kaya yung challenges na next kong may experience. Bakit excited ka sa challenges? Kasi doon ako mas natututo. Hindi din naman talaga madali magtrabaho sa ibang bansa. Lalo na yung mga amo mo, hindi natin ka lahi. Kaya nga mas masarap minsan